afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jamda Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is April 13, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Yatay Spa Plaza sa may Manlunas Street, Barangay 183, Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Obando Montessori sa may Rizal, JP Rizal, Talisay, Ubando, Bulacan. Ba't Ubando, Bulacan pala ito? Yan, magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sa lahat, disclaimer lamang po ha. Ang kintin po natin ay kalsada ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Good afternoon po. Ma'am Sara po. Doon ako nakatingin sa kabila. Sorry. Yung biskuit po. Nagutom kasi ako. Okay lang. Nagugutom nga din ako. Sige lang, sir. Kaso nga lang, umano ko lang sa bunganga ko kasi. Sorry. Gusto mo bang ano? Mhm. Pag drive-thru. Nagugutom din ako. Bigyan Kaya po. kita. Sige po. Dito may drive-thru. Dito? naman. Sige, liko tayo. Liko tayo. Sige po. Nagugutom na ako. Unawaan natin ang isa't isa dahil nakakagutom talaga. Bulacan pala ito, no? Layo ah. Taga doon po kayo, ma'am? Namatay kasi ang lolo ko, kuya. Condolence. Condolence po. May simbahan dyan. Diretso lang. Bago, ay after ng simbahan na kanan. After ng simbahan. Ito na? After pa, sir. Ayan pala yung simbahan. After niyan kapanan.
One way yata to ah. Hindi, sige, straight lang. Ah, Ay, mga nakapark lang pala talaga sila. straight ka muna, tas pakaliwa. Hindi ba pwede dito? Sure. Tanong natin sa guard. Kaso yung araw na, pwede ito. Sir, drive-thru. Drive-thru po. Sige. Thank you po. Dito pala yan. Oo. Ito pala pila. Muna. Ano order mo, kuya? Bahala na po kayo, ma'am. Ay, dalawa pong chicken McDo, yung crunchy. Ano po? Dalawa pong crunchy chicken burger. Chicken sandwich yung dalawa with fries and drinks. Ah, wala po. A la carte lang po? Apo, dalawa. Yes, kinda po, 100. Okay po. Okay na ata yun, sir. Okay na po. Ganun. Skyway na po tayo, ma'am. Tignan ko muna yung map.
naman traffic, sir, sa ano? Sa Rojas. Rojas na lang. Tingnan natin. Ay, nagpas pa. Sorry. Yan po ba yung crispy na chicken? Thank you. Okay na po? Okay na po, ma'am? Nasa... Thank you. Okay na, sir. Okay. Okay. Sa inyo. Thank you, ma'am, ha? Tatanggapin ko to. Ha? Tatanggapin ko talaga to. Nagutom na rin ako. Kung ruhas tayo, balik tayo doon. Ha? Babalik tayo. Ay, wala. Hindi pa ba?
Yung pala. Ah, oo. Binabayan namin doon sa station doon sa lahat ng sa bangko at mababa pa rin ang presyo ng pagkain ng kanilang anin. So hindi na sila bibigla, kaya hindi na binababa. Hindi na dumadating sa merkado yung kanilang produkto. Kaya dapat aayusin natin yan. We continue to support the farmers, but we also keep the prices down. The gap that we have to close will be closed by government. It will be government funds. We will have to take funds from other projects, other programs to make sure that is something that is not attended to. Alright, so that's basically the announcement for today. I know that people have been asking about what we are going to do about the excise tax. I hope I provide the answer for today. And that will be again a point of discussion for us tomorrow at the update meeting. That's it for now. Thank you. How about I think it's not in a year that they were done. The battle. Especially the battles on
on petroleum products. Then not on petroleum products, we are going to get a windfall from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all transportation will have at the present funds rate, we will get funds, some extra funds from that. If we the value of petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yung lang itignatan natin yung petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit worker ka lang sa petroleum, paano ba bakit sila? Also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collection, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products at all. So that's the message, the reasoning behind. We will still examine it, like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that really goes to Kainin ko na ito, ma'am, ha? Salamat, Lord, sa blessing. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collection and the benefit it gives to people, to ordinary people, still favor that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now, people to normalize. That's to be discussed tomorrow. All right, thank you. Okay, then take my picture. I will run si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sa mismo ang pumunta dito sa press briefing room sa new executive building kung saan kami naka-station sa press working area. At yung huli lang na nabanggit niya, pwede niyo bang sabihin sa mga tao na I am alive? Oo, kaya nagpa-picture yata sa inyo eh. Oo, kaya lang, ito na, pinagtatangguluhan na siya dito, nakalabas na kasi ng press briefing area, no? Sandali lang pati mga empleyado rito ng PCO, talaga namang naglakasan na kanilang mga opisina. Ayan, naglalakad na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. First time na pumunta siya dito sa new executive building sa usali ng Presidential Communications Office at sa press briefing room namin. Para dito siya magsagawa ng press briefing. Palagi kasi sa kalayaan na all kami, nagpapatawag sila ng press briefing. Pero ngayon, siya mismo ang pumunta dito sa press briefing room. Anyway, doon sa kanyang anunsyo ay epektibo na raw bukas yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Kongreso para doon sa magpapababa o pagsuspindi ng excise tax sa langit. At ito na nga, ang sinasabi niya ay binawasan na niya yung buwis sa petrolyo. Dalit na raw niya yung excise tax sa LPG at kerosene. Ang sabi niya, idalit niya. Pero ang magiging epekto dito ay 3 piso kada kilo ng LPG o 3.36 pesos ang sinasabi niya sa bawat kilo. So 37 pesos daw yun na mababawas sa isang tangke. Habang 5 pesos and 65 cents naman sa kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, bababa daw yung presyo. Itong mga pangulahing produkto na ito na siyang pangunahing ginagamit ng ating household at ng mga kababayan natin. Usually wala yung diesel at gas. Wala siyang binanggit LPG at kerosene. Kasi yun yung sabi niya na hindi rin naman basta-basta sila makapag-implement yan. Depende doon sa pag-aaral, kailangan daw balansehin. Pati yung ban na nabanggit niya kung bakit hindi daw tinanggal, yun ang isa sa mga tanong. Ay sabi naman niya may mga dahilan kasi yan.
lahat naman daw ng posibilidad at ng mga options ay pinag-aaralan at kung makikita nila may pangangailangan ay magsasagawa sila ng kaukulang aksyon. Pero ang ayun daw, resulta ng cost benefit analysis ay tumakabo pa rin sa kolekta ng gas para yung makukolekta raw gas ay gagamitin pa rin ng pamahalaan para may magamit pa rin para sustentuhan yung iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung mga binanggit pa niya na mga hakbang ay sapat ang supply ng pagkain, walang magaganap na pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan nitong Abril. Ang ibig ko sabihin ay yung mga supply ng pagkain tulad ng manok, itlog, gulay, karne sa mga palengke. At meron din daw, wait lang tinitingnan ko yung notes ko kung yung sa mga fish port, inalis na rin daw. So wala nang masyadong babayaran. Ang PTA naman, piso na lang. Yung fee doon sa mga cargo. At yung mga LGU, kinakausapin na rin daw nila at ang DA inutusan na niya na piliin yung mga sobrang produksyon ng ating mga magsasaka dahil doon sa nabalitaan daw niya na hindi na maibenta o hindi na ibinibenta ng mga magsasaka yung kanilang mga ani dahil wala na nga kinikita. Pero dahil sobra-sobra. Pero ngayon, sabi niya, bibiliin na muna ng DA yung sobrang produksyon, gayon din ang mga LGU na makikinabangan din naman dahil ipamimigay ito sa kanilang constituents. So far, ayan yung mga ilan sa ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan yung matinding epekto ng pagsirit ng presyo ng langis dahil pa rin yan sa krisis sa gitnang silangan. Mula dito sa Malacanang, ako si Tuesday sa Junior, nag-generate sa Radyo Digital Mundi, dapat totoo. Go Weng sa Double V! Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Opo, bao. Kami ho yun. At sabi ng Pangulo, bukas daw, baka natin launch yung plano sa diesel at saka Meeting sa daw sila ulit. gasolina. Oo, Baka sa kanilang updates. So bukas, pinitin pa ni Presidente. Basta ang malinaw doon, tinanggalan na muna, sinuspindi muna ang excise tax sa kerosene at saka sa LPG kasi daw yan ang pinakapit ginagamit ng ating mga kababayan, mga household, hindi ba? Kaya lang, Mr. President, ang problematic ngayon talaga diesel at gas. Pero sabi niya, with your forces, siguro sa mga, sa mga nag-iisip na bakit, pag-uusapan nila yun. Inamin ng Presidente na malaki ang kinikita ng gobyerno sa Bicol Province sa VAT o sa produktong petrolyo. Pero sabi niya, hindi maaaring basta tanggalin. Dahil di po ngayon, doon tayo kumukuha sa kita na yon, doon tayo kumukuha ngayon ng pangtustos sa mga ayuda at iba pang serbisyo ng gobyerno. Pero may mga budget na nauna nang ginawa mula sa atin na hindi natin alam, ha? Yung mga andyan pa rin doon, nagkatalamati ang taong bayan sa issue ng korupsyon. Kung walang korupsyon, wala siguro masyado ganitong problema dahil isipan tayo. Kung wala ang korupsyon, mayamang bansang Pilipinas. Siguro natidevelop na natin na magkaroon ng sarili mga supply na pinagkukunan mo natin dito. Kaso ilang taon na tayo nilakawan eh. Ay, naku mga kapuso. Bueno, ito po LPG. Hindi po ito epektibo agad bukas pag magmemeros na. Hintayin na natin kasi may kwan yan, mga guideline pa yan eh. Hindi, una, Implementing paano yan. depende kung kailan na-delay yung stock ng LPG. Kasi yung mga susunod pang importasyon, yun ang walang excise tax. Kasi Pero yung na ngayon na nandito na sa bansa natin, nabayaran na po ng mga kumpanya ang Nabili excise na po tax yan, niya. ha? So, hindi yan basta sinabi ni Presidente, matik na bukas, pag bumili ka ng tangke, doon na yung meron ng bawas dapat na 3 piso, hindi po gano'n. ang delivery pala niyan, minsan ba, pag dito lang ho sa Middle East daw, 15 days. Pero pag galing pa ho sa ibang mga bansa, gaya ng Amerika, Canada, aabutin mo yan 60 days. Ay, ang tagal pa. Mas malapit siyempre Middle East. Kasi lang may problema pa tayo sa Middle East. Sabi sabihin, isipin natin yung mga LPG natin ngayon, yung mga LPG natin sa bahay-bahay. Kasi sabi ng LPG, isang dating taga-LPG association, sabi naka 30% daw bilang ng mga hindi
hindi na gumagamit ng LPG na bawasan ngayon. Kasi Talaga? balik ko sa uling. Yes. Balik sa uling. Mura. Pero lang dito sa Metro Manila, lahat ay talagang umaasa pa rin ako sa LPG. Yes. Pero nabawasan. Pero ewan ko anong paraan ang ginagamit nila. At tapos, may problema pa tayo. Ano? May problema tayo sa supply ng tubig pa. Oo, dahil iba naman nasira yung tubo dyan sa may Tondo, Maynila. Yung tubo na yun nasa Tondo, pero hanggang Cavite abot ang walang tubig. Pero bago pa masira yan, marami tayong problema sa supply ng tubig. May kadalasan nagkakaroon ng mga maintenance schedule. Sabi ko, Siyempre. maintenance, rotational naman. May mga oras na walang tubig. Bakit ganun? Balik Hindi ko alam. kaya tatay, tapos may iba pa mga concessionaire doon. Talagang walang ibinibigay na tubig. Meron. Oo, wala talaga. Pero naniningil. Naniningil, kapareho ang binabayad mo. Pero ang tumutulo, mabibilang mo na ang tulo. First hand experience ba yan? Marami mga 11 or 100 times experience to ganyan. Wow, my God. Araw-araw mga kapuso. Diba? So, dapat pa talagang meron na tayong Department of Water. Gatay tayo dyan. Pero, welcome. Ngayon po ay Lunes. Balik tayo sa Double Y sa Double B. Pero tayo po ay magbabalik ng oras. Inamin natin na buhay ang presidente. Oo, Ayun po, yung sa mga- po'y narinig niyo kanina. Live na live po yun. Babalik ko kami ni Laura Honadin. Partner! Ora! 24 minutos makalipas ang alas 4 na ho ng hapon. Labanan ng fake news. Napakotoo. Double Wings, Double B. DDW, number 1 sa Mega Manila. Summer na, pili ng DOT accredited tourism establishments gaya ng hotel, transport o tour agency. I-check legit yan sa www.tourism.gov.ph or call 1514 or 151-8687. Biyahe na, love the Philippines. Upang labanan ang paggamit ng mga iligal na online gaming site, inulusan ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website na naglalaman na listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng PAGCOR platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga mandataro at publiko, lalo na ngayon dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Paalala po ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Sa ikawalang pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZWB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZWB sa pagbibigay ng tama at napapanawang informasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches TV Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PD Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. More for happiness. Playtime Entertainment, more for happiness. Mamaon ka sa TV o on air sa radyo. Dapat loving, lively, and full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Pwede lalaw na. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 capsules, coffee, and tea. MX3 capsules. Ito ang bilis. Mahalagang paalala ang MX3 capsules. Lumot at hindi dapat din. Lumot at DZWB, number 1 sa Mega Manila. Double Wings, Double B. Alas 4:28 na ho ng hapon na
Narito na muna ang ating Double B bagong balita ngayong Lunes ng hapon. Excise tax sa LPG at sa kerosene. Tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos para mapababa ang gastos ng bawat pamilya. Excise tax sa diesel at gasolina pag-uusapan naman bukas. Hindi bababa sa 20 pesos kada litro na bawat presyo sa diesel, ipatutupad ng ilang oil company bukas. Gasolina naman at kerosene, may rollback din. Sobrang produksyon ng mga magsasaka o yung pagbaba ng presyo ng diesel sa 100 pesos kada litro, posible sa loob ng 6 na buwan kung magiging matatag ang sitwasyon sa gitnang silangan ayon sa Department of Energy. Sobrang produksyon ng mga magsasaka bibigyan ng gobyerno ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na maayos ang kanyang kalusugan, mga nagpapakalat na may sakit siya, sinungaling at hindi umano dapat pagkatiwalaan. Administrasyong Marcos hindi nababahala sa inilusad na race coalition ng kampo ng mga Duterte. DILG Secretary John Vic Remulla nilinaw na walang Interpol Red Notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. At lalaking pinaalis sa tindahan matapos tumunong manghipo, nagpasabog ng bomba sa Baguio City, 14 na tao sugatan. Alas 4:29 na ho ng hapon. Sa usapin natin ngayon ay yung mga namang problema o supply ng tubig. Lalo na pag kayo po mga nasa sa atupan ho ng Maynila. Ating kumustahin at kausapin ng spokesperson Maynila Water Supply Operations, Engineer Rex Calderon. Engineer, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Engineer. Magandang hapon po. Yan, lalo kami. Magandang hapon po. Salamat sa oras, ha. Yes po, audible naman po ako. Ayan, klaro naman. Oo. Kaninang umaga po, nagising na problemado sa tubig mga taga-Tondo at iba hanggang Cavite o Gobeno dahil kung may nasirang pipe o tubo ang Maynila sa may bahagi ng Tondo sa lungsod ng Maynila. Ano na po yung update ngayon dito sa inyo po pag-kumpuni kung nasira po na tubo? Yes, tama po. Kanina po, natapos na po namin approximately yung ating visitor. Early at 2:30 also ay natapos na po namin yung pag-company yung pagpaalis ng aming site. At agad naman po nag-engage na po tayo ng ating linya para maibalik na po natin yung normal water supply sa lahat po ng affected customers. Kaya pero po, hindi po ako nagpap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 agp
At ngayon po ay marami na pong areas ng nananalig na po yung normal water supply. Pero dahil affected po yung isa sa mga primary lines po namin, like users po ang reactor sa malaki po ito. No? Kaya aabot po hanggang sa farthest po sa south area po ng Manila ang customer po na nakaranas po ng water supply interruption. Kaya sa ngayon, nagbibigay na po ang pressure hanggang mag-normalize po yung water supply po sa malalayong portion po ng aming service area. Hindi rin sa ngayon po, habang nag-uusap tayo, ilang porsyento na po doon sa mga nawalan ng tubig kanina ang meron na supply ng tubig ngayon? As early as 11 a.m. Before 11 a.m. po kanina, a large portion of the affected areas in Manila, Parañaque, Pasay, yung mga areas po affected ay meron na pong water supply. Yun na lang pong farthest portions na lang po ng areas sa gaya po ng Parañaque, ng Dasmariñas, Cavite po ang nagbibuild na po ang pressure hanggang mag-normalize yung water supply. Sa ngayon, ang ginagawa po namin, ma'am, ay mag-finish po yung pag-ikot ng aming mga mobile water tankers para po makapag-provide ng emergency water supply sa mga hindi katulad yung normalize ang water supply sa ngayon. Kailan po may babalik 100% po sa mga naapektuhan? Monitor po namin ngayon, mayroon po edit sa aming pag-project ng pag-normalize ng water supply. Dapat po, actually ngayon, at 5 p.m., 6 p.m., meron na po ng bakit na rin po ang water supply. And yung farthest portion na po yung nasa mataas na area kasi dyan po talaga yung puno ng
ating network, nagkakabay-sabay na rin silang pag-withdraw ng water supply ng mga affected areas. Hanggang 15 minuto ay dapat ma-revise natin yung water supply. Yung level ng water supply. Nasira na pipe. Ano bang naging dahilan nun? May mga, ano ba yung may nagulo ba doon sa lugar? O talagang sadya lang talaga? Construction pa doon, may maintenance, ano po? Actually, yung area kung saan po nangyari yung break, meron na pong underground system po na dinomonitor po namin. And actually, nakasunod din na natin siya dapat mag-repair. Unfortunately, nag-process po agad, mabilis po yung paglala. So, hanggang naging ano po siya, nag-surface na po, tapos naman sa kalsada, nakita naman po natin yung nangyari ng weekend. Kaya kailangan po talagang mag-interrupt na po para po agaran na repair yung ating system. Okay, yung pipe. Pero yung pipe na yun, ano yun? Yung binabanggit yung 2 hanggang 3 metro? Na, Yung actual width po, yes sir, bali nakatap po siya dun sa 2.2 meter line po namin. Isa po siya sa mga major primary lines po namin sa Malaysia. okay, pero yan kanina naayos na. Wala na po, napalitan Yes, na sir. agad. Hindi nyo na kailangan pa Opo, ng opo. schedule for repair. Na-repair na po completely yung roof po at talagang nag-build up na lang po yung pressure natin dun sa mga farthest points ng network. Yung mga farthest points, ano yung mga lugar na yun? Mga malalayo? Portions po ng Las Piñas, Paranaque, and Cavite. Ito na lang, Las Piñas, Paranaque, Cavite. Cavite. Buong Cavite ba yun, engineer? Hindi po, hindi naman po yung Cavite, dahil yung nasasakupan po ng Maynila sa Cavite, yung sa Bacoor po, sa Imus, Kawit, yung Rosario po. So, Yung mga affected. habang nag-usap tayo ngayon, yung mga lugar na yun, o sa Cavite City, wala pa rin lumalabas. Meron po portions po na meron na, and then yung mga elevated areas na kapitan po talagang matagal po yung build up. Kaya iniisip naman po namin na meron po mga wisdom po ng mga mobile water tanks. Kasi nating build up yun yung nandiyan yung tubig, pero yung pressure niya na move papunta doon, going to Cavite, yung sa sinasabi nyo nag-build up. Yes, tama po yun ma'am. Habang dinadala po natin ang po yung ating linya papunta po dun sa areas na hirap. Kailangan po kasi ma-attain po natin yung mataas o yung normal na water pressure para maka-withdraw, makakuha rin po ng normal na water supply natin customer. So, matataglan yan dahil lahat nag-withdraw na ngayon eh. Oo, Magamit na ng tubig. kanya-kanyang So, ipon. kailangan medyo matagal-tagal. Mga anong oras o estimate nyo sa gabi? Mamaya, balik ko nun. This evening po, pinaka-late na po yung bisita ng midnight. Pero based sa experience natin doon sa mga ibang areas natin, maaga naman po yung balik yung water supply. So hopefully hindi naman po matagal ng midnight. Huwag sana umigit pa ng midnight, engineer, oo. Pero ganito, dahil nandiyan yung pressure ng tubig at naisara yung mga valve na yan, ibig sabihin, magpatili muna no, hanggang 5 minuto, di ba engineer, bago, kasi hanggang luminaw yung supply ng tubig sa kanila mga gripo. Yes po, kapag po na-observahan po na meron po, halimbawa po, meron kulay po, tubig, maglabas po ng ating mga gripo na usually nangyayari po sa kapag meron po mga mahahabang water supply interrupt po. Tama po ma'am, pwede po tayo magpadalo po muna ng tubig hanggang mag-clear po siya. And para hindi naman po masayang yung ating water supply, pwede po siyang saluhin kasi alis ng tubig at gamitin po sa ibang mga purpose po sa pang linis, pang-ulit po ng halaman, gano'n po. Yung pang-flush. Ano po pang-flush? Then, yes, gano'n po, pang-flush. Ano bang magandang Para gawin? po hindi naman po masayang. Ano bang magandang gawin? Totoo ba pag sabay nag-aabang ng tubig, yung iba naglalagay yun ng balde, o sinayan na nakabukas yung gripo para malaman nila na meron ng tubig. Kung malayo-layo. Diba, ideally, dapat nakabukas o dapat nakasara kasi pag nakabukas, kahit walang lumalabas ng tubig, May hangin, may pressure. tumatakbo metro. Okay naman po yung sir, pwede naman po kasi para po pag nagkaroon po ng tulo basta na-ensure lang po natin na meron pong nakatalo sa container para po hindi naman tumatang yung tubig. Hindi tumatakbo Hindi naman metro po dyan. yung
hangin lumalabas. Hangin lang lumalabas. Pero walang tubig. Hindi naman po yung nare-register volumetric po yung mga meters po natin. Tubig po talaga yung mag-measure po na dapat para po ito natin meters. Ang i-registro sa metro engineer ay ganito. Nagpatili ka kasi may tubig na. Bagong bukas mo kulay brown pa. So maghintay ka ng mga 5 minutes. Yung tumatakbo tumadaloy sa gripo mo na yun ang kasama sa metro. Yes po, ako kasi pumasok na po sa ating mga sa ating tahanan. Pero yun po, para po hindi naman po matayin yung tubig, pwede naman po siyang ipunin at gamitin po sa mga ibang purpose po sa ating bahay. Okay, sige. Meron po ba kayo mga namimili ko? Ay, gusto ko na malaman, meron ba kayo engineer na alam kung gaano marami bente ang na-affected po ng walang tubig na walang manira yung tubig na yan? Wala po ako sabi ko basta ang affected po yun po, alam ko yung nasakupan po natin o rin sa operasyon gawa nga po ng ang affected lang po natin sa mga exercise na nagay po namin. Pero ito, yung affected po natin is portions po ng Manila, ng Pasay, Paranaque, Laguna, and papunta po yung southern portions po ng ating province. Okay. Sige, engineer, salamat ha. Wala na ho kayo mga nakikitawaan pa dyan ng mga pipe na medyo maliti na rin. On schedule lang ngayong summer gagawin. Marami-rami. Patuloy po yung kami naman po sa Maynila, patuloy po yung aming maintenance program. Kasi yung mga binabantayan po namin lagi. Kung meron po mga pipe na kailangan na po ng repair o unahan na po namin bago po nangyari over the weekend. I-schedule na po namin siya para po hindi na humantong sa mga emergency water supply interruption para may pagkakataon po makapag-prepare natin customers at makapag-prepare. So, nagkaroon po sa monitor na lang po namin sa mga ganong incident. Isa na lang yung engineer, di ba isa sa mga pinagkukunan yung tubig dyan sa Laguna, di ba? Laguna Bay. Dito sa problema ko yan. Problema ko yan, nasa marami yung lumot. Pag summertime, ganitong tag-init pa, anong problema nyo dyan sa Laguna Bay? Nililumot din ba? Yan ay tuwing patagulan lang. Kapag summer po, yes, nagkakaroon po ng algal po sa water na maaari po maka-affect po sa production po ng aming mga different plants po. Pero patuloy po namin sa minomonitor at binabantayan para po ma-ensure na makapag-prepare po ang aming mga planta kung paano po yung mitigate yung ating raw water plant. At hanggang maaari is ma-provide po po namin yung enough water supply sa customer sa South po. Kasi yun ang isa sa pangunahing problema kung bakit talaga nawawala ng tubig yan sa South Bay. Di ba? Hindi ba Kaya po yun sa mga napapamonitor po namin na nangyayari po sa Laguna. hindi ba yung kinakaya ng treatment plant ninyo? Hindi kayang supply, no? Meron po tayong mga treatment process sa loob ng aming mga planta na mag-a-address po mga ganyang water quality. Yung mga nakatira po dyan sa South, marami yun ang bumibili na ng tangke. Oo. Water tanker kasi tuloy pa rin ang kanilang, alam niyo, paggabi, walang tubig, umaga, meron. Yun daw yun pa rin ba tayo? Ganyan ho ang pamamaraan ng supply ng tubig ngayon? Ngayon po ay nag-normalize na po yung water supply po natin dun sa South, yung previous na naging issues po natin for the past 2 months. I-expect po natin na yung dinatay naman po namin ngayon yung potential po na magkaroon na po ng lumot or algal bloom doon po sa ating water. Kaya po, pero i-ensure po natin yun na 24 hours na may supply ng tubig sa South. yes po, Okay, ito balita tayo. Okay, basta tayo. Oo, sa atin, wais ba engineer na halimbawa may bahay ka ba? Nangungupahan ka ba ng sarili mong bahay? Maglalagay ka ng tangke. Di ba ba yun, di ba di kuryente? Oo. So, pag wala kayong supply lang sa Maynila, may sarili kang supply ng tubig. Ideal ba yun ngayon? Ideal ba yun? Yes, lalo na tag-init, no? Oo. sa mga water operators po, sa mga water system, na-planning advantageous po na meron tayo storage tank para po sa ating water supply.
At yun nga lang po, meron po siyang mag-entail po siya ng expenses. Pero makakapag-ensure naman po siya, lalo na po yung mga emergency, yung mga unplanned po talaga na water interruption. Magkakaroon po ng chance po yung ating customers na makapag-import or yun nga, meron na po silang reserve supply para po maitawid po yung water supply hanggang maayos po yung normal na water supply. Hindi mo po problema ng supply ng tubig sa may praktika. Yung mga residential. Oo, yes. Oo. Yes, so, nakakatulong po siya po. Engineer, salamat ng maraming sa oras. Okay. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Salamat po. Si Engineer Rex Calderon, spokesperson ng Maynila Water Supply Operations. Kanina pa pwede pambihirang pagkakataon, pwede pala magtulungan Maynila at Manila Water. Sabi nila, aalalay nila. Maganda yan, parang may tinatawag sila yung inter-concessionaire na tulungan. Pwede ba Pwede yun. magtulungan lahat? O, diba? Bayaningan. Hindi lang sa panahon na ito na mayroong problema, may sumabog na pipe. Pero yung araw-araw, kunyari, may problema ng inay, ito sa supply nito, wala. Hindi kami makapag-supply ng tubig ng gabi. Kayo muna, Manila Water. Pwede ba yun? Paano bayad nun? Ito kasi emergency to eh. Emergency situation lang Oo, pwede. totoo. Babalik kami, Lora ho natin mga kapuso. Elora, Alas 4:44 na ho ng hapon. Labanan ng fake news. dapat totoo. Oras na ito'y ihatid sa inyo ng Immunovac. Double ways sa double B. DDWB, number 1 sa Mega Manila. Yolo Pascual po. Minsan napapabayaan natin ang kalusugan ng ating atay. Liver Gold, araw-araw. May milk thistle at vitamin B complex para malinis ang atay at tuloy ang sigla. Take charge of your liver's health. Liver Gold. Love your liver, live your life. Delivery of vitamin B complex is the right thing for you. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipino confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, more for happiness. Playtime Entertainment. More for happiness. Nakilala ko si Power Cells 12 years ago because I am asthmatic. Ako kasi yung ngayon personality na hindi mo ako makalimutan kung hindi ko nasusunod sa sarili ko. Ako, si Pink Papi Arakel noong panahon ng pandemic. Naging kasama ko sa panahon na laban na yun ay ang Power Cells ng pag-asa. Ako, si Erlinda, Pink Papi Arakel, nagtitiwala kay Power Cells dahil kay Power Cells ako ngayon ang sandigan. Mahalaga pa na ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Buhay na mahal talaga. Dapat yung ko ang pananaging kasaluhan, maging mamigla at hindi na lang, may fast relax. Everyone to share the review. You too can share the relief. Fast Relax by Ibuprofen ang paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief. Once you share Fast Ibuprofen will start the Barangay LSTJ na pinagpapain at Vistale kasama rin ang ating super radio actors na sina Ruben Salvacion at Wendy Lopez. Siyempre, di mawawala ang ating super card game, Dance Business at Siging Lodi kasama ang inyong mga paboritong GMA martial artists na sina Kim Perez at Riel Padilla. Yan! May chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Affordable at brand new Android phone. Kaya ano pang hinihintay mo? Tugod na sa Sabado, April 18, alas 6 ng gabi para sa Super Barangaya kasama ang Big Time Cheese. Big Time Cheese, sulit sa ganda sarap, kita-kit, mga kapuso. Ang Super Barangaya ay hatid sa akin ng Big Time Cheese. Sangguniang barangay ng barangay may bunga Pasig City, Super Radio City, Double B, 594, at Barangay LF 97.1 forever. Dito ang nakakailangan ng haplos.
General Beltran. Salamat mga kapuso sa inyong gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Pare, anong punta mo? Bibili ako ng Gelsac Clear Capsule. Gelsac Clear Capsule? Yes, pare. Supplement ito na may green tea, acai fish, acerola, wolfberry, mulberry, cranberry, raspberry, bilberry, at mango seed. Alaga ako sa Gelsac Clear. Yan ang gusto ko. May berry snack, may mango seed pa. Bibili na din ako niyan. Gelsac Clear Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa mga at Dexter Power and New Life Release. 6905 at 8400 Maarami at Dexter ay hindi mo na Balik tayo sa Double Wang, sa Double B ngayong hapon ng Lunes. May mga kaganapan ha, Oy, ang sandali. linggo, mga partner. May mga kabataan na naibot po sa krimen, maliban po dito sa Cebu, na meron po mga tumakas mula po sa kanilang rehab facility. Yes. Sana mga children in conflict with the law ay doon muna, hindi mo sila kinukulong, kinukulong mo sila, Sila inaalagaan mo. kasama ng mga ordinary criminal. Wala sila sa mga Tulungan. hello po na, partner. Ano yung magkaiba ka dyan? Hindi, wala. Kasi sabihin ko na, pag-isip ko na lang yung pangusing Basag ulo. Basag yung ulo nun, no? May mga congressista. Yung na-disgrasya doon. Ito yata ang ano din niya, kabanggaan. Ng 6 na buwan. Sabi ni Deputy Speaker Abby Benitez. Mabilis magpatak. Baka wala pang helmet siya. Tulad yung dalawa kanina ang una sa atin, walang helmet. Nag-range from 290 something thousand to 300 plus thousand. May God, gano'ng kalaking paldo nila, no? Yayamanin ba mga yan? Oo naman, aba, ikaw na suweldo na gano'n, mayaman ka. O, tapos ano yun, ang trabaho nila isang buwan na bakasyon. So, sa loob ng isang taon, 6 na buwan lang sila nagtatrabaho. So baka pwede. Yan Noy, hindi naman mo yan kuhan. Wala pa akong ako ng konstitusyon mo dyan. Yan po ay question pa lamang. Ang proposal, kinausap na daw si Speaker Boji D kung papayag. Tingnan natin kung sino kaalmang mga kongresista dyan. Okay na. Elora, alas 4:51 ng hapon. Punta natin ang Cebu City Police Office. Nasa linya City Director ng Cebu City Police, si Police Colonel George Ilanan sa hapon ito. Colonel, magandang hapon po sa inyo. Double Wang sa Double B po. Magandang hapon po. Good afternoon po, ma'am and sir. Magandang hapon po. Kwentuhan nyo nga kami, may mga nakatakas umano, unang-una, mga children in conflict with the law. Mula sa isang, ang tawag ay rehab facility, pangalan nila, Operation Second Chance. Kailan, Operation Second, pangalawang pagkakataon, no? Kailan po nangyari ito? Ilan yung mga tumakas rin? Nangyari po ito noong Sabado, bandang mga 10 ng gabi po. Ito po ay nangyari sa Cebu City Operation Detention Center. Ito po ay facility na doon po natin nilalagay yung mga children in conflict. Ito ay isang city government na facility. Kasi di ba po yung mga minors kasi natin na CICN, hindi po kasi ito nilalagay doon sa mga regular jail while waiting. So nasa batas po kasi natin yan na separate sila. Parang facility lang po ito na doon sila nakalagay sa may barangay Kalabasan. Tapos, ito po ang mga to, 15 ang bilang na mga, paano sila nakatakas? Paano ba yan? May mga, may kwartyo ba dyan? Fasilidad na yan? May gate po ba yan? Paano sila tumakas? Yes po, actually, there was a greyhound operation kasi sinadya yata yung dorm nila because may report with regards to the presence of cellphone. So, sinasok ng mga hindi naman gwardiya ang mga ano nila, yung mga civilian na nagbabantay na kanila, yung mga gwardiya na civilian na pinapasok para hanapin yung mga cellphone. Doon na nagpo-protesta sila kasi mahigpit daw yung patakaran. And they created
parang nag-iingay po sila, nag-iingay. While nag-noise barrage sila. Nung ongoing yung noise barrage, sinisira na pala nila yung metal barrier doon sa window ng comfort room sa isang dorm doon. So, nung nasira nila yung metal barrier doon sa window, doon po sila dumaan. At kumalon sila from the second floor going down doon sa labas ng facility. Kasi yung facility, may yung building mismo, diretsyo na doon sa labas eh. Diretso na sa lansangan na agad. Ano po yun? Oo, lansangan. Lansangan. Pero katabi nila po dito yung Cebu City Jail, mail. Magkatabi kasi po yung sa mga facility na yan eh, yung Cebu City Jail, mail dorm, email dorm, at saka yung annex na yung BGMT o sila po isang lugar lang po yun sila. Pero yung sa second chance, nasa may labas na bahagi po yun ng compound ng Cebu City Jail. Pareho po kasi sila. At iba din yung security arrangement nila, hindi po magaya sa regular jail na talagang BGMT ang nagbabantay. Ang nagbabantay po sa kanila yung mga taga DSWS ng Civilian. Civilian. DSWS yung employee ng government. Ilan po yung nakatakas, Colonel? 15 po ang nakatakas. Pero May nabawi na. nabawi po natin. Upon arrival doon sa mga kapulisan natin ng Cebu City, immediately na-recover yung 8, hindi po nakalayo yung 8, nakakuha po sila within the vicinity lang ng Barangay Kalunasan and the adjoining Barangay Guadalupe. Na-recover kagad yung 8. Sinalik namin doon sa facility, nagkadak ng accounting, after accounting, doon nalaman kulang pa ng 7. Oo. So may So, pito pang at large na ngayon. Hindi, yung 7 po, yung 8 kasi, ma'am, immediately doon sa pag-respond ng police, na kuha sila within the vicinity lang ng barangay, yung bus. Yung hindi pa sila nakalayo sa Barangay Kalunasan at Barangay Guadalupe, adjoining sa itong Kalunasan at Guadalupe, mula sa Kalunasan, bababa sila ng Barangay Guadalupe, going to Cebu City Frontier. Kasi yung Kalunasan, sir, medyo nasa mataas na bahagi ng Cebu City yun, bababa sila doon. Ano po bang krimen ng mga batang ito at ano mga edad nila? Minor po lahat, ma'am. Basta 18 below lang sila, nag-range ng 15 to 18 yata. Then, tapos po, yung 7 na wala sa accounting, nilala po ng Cebu City Police Office kasama yung taga-DSWS. And nabalik po natin, na-rescue natin yung ito. Less than 24 hours, naibalik po silang lahat. Yung pito, saan mo sila nakita naman? Magkasama pa rin ba silang pito? O Hindi na po, iba-ibang lugar na po sila na kuha. Meron po nakuha sa Barangay Mabolo, meron nakuha sa Barangay Pasil, meron din nakapunta as far as Naga, sa probinsya ng Poso. And the last one, doon nakuha sa Ulanggo Island, sa Napunapos. paano natuntun ng mga yun? Meron bang identity? Tapos yung address, last known address nila. Kaya nyo nakuha nyo yung, doon nyo na po yung QA. Di ba marahil puno ito or dito po? Kinuha po natin yung record nila doon sa center. Tapos pinuntahan yung isa pinuntahan ng ating mga operatiba doon sa mga bahay nila. Then tinanong yung parents, yung mga relatives na doon. At naman po, tinuturo at yung mga bata. Wala naman ng mga pumalaguron. May mga naiwan pa kayo. May pagkabulan pa. Wala naman po, pero matagal na po nahanapan kasi medyo malayo yung iba ang napuntahan. Yung tanong ko kanina, Colonel, anong mga kaso po ninyo? Iba-iba po ang kaso nito. May mga theft, robbery, at iba-iba po ang kaso nila man nung hindi. Actually, ongoing pa kasi yung investigation ng center. Kasi ila-assist po natin ang ating kapulisan yung isa-isa po mga kaso ng mga
ma'am, kasi yung ginagawa kasi nung una talaga, recovery talaga, rescue and recovery. Yun ang pinakaunang ginagawa ng ating Cebu City Police Office. Yung mga ganyang pasilidad, yung Operation Second Chance, ano, hiwalay pa ho, depende sa klase ng krimen na ginawa ho ninyo. Baka meron ho dyan mga nakagawa ho ng talagang grave na krimen. Di ba? Hiwalay ho ba yung grupo na yan sa ibang mga grupo na medyo mababa lang ho ang kanilang nagawang krimen? Medyo pareho lang po. Meron din iba dito na residente dito na medyo grave offense dito. Pero hindi pa sila Natulan. natulan. Nasa halfway house na sila eh. halfway house pa Pwede lang. magkaso. Pero sa ngayon, ano pa yung pinakamabigat na krimen na nabanggit ninyo kanina? May mga robbery. Yun, yung pinakamabigat, robbery. Oo. Okay. Ngayon po na tumakas sila, may record na sila, di ba? Na sila ay nakagawa ng krimen, kaya sila ay nasa facility, second chance facility. Pero tumakas. Paano po ang trato sa kanila ngayon, Colonel? Based on kasi sa batas natin po, may notice pa sila eh. At na So hindi sila ito mga ngahulugan. hindi sila pwede ilalagay talaga sa regular jail. Naiintindihan ko po yun. Wala ba Balik pa sila? rin sila doon sa facility. Yes, pero may dagdag ba silang parusa doon? Kasi tumakas sila, may ganun ba yun? Depende na po sa management ng facility. Pero no, as far as we are concerned po, binalik namin sila doon, sinon-over namin sa facility, pabalik doon, and ini-enhance na lang ng facility yung security nila. Oo, nung nakausap niyo yung mga bata, Colonel, ano dahilan daw ba't sila tumakas? Actually, ang nag-interview sa kanila, ma'am, yung mga Investigador po ninyo. kasi yung sa ano po, ma'am, sa facility, ma'am, kasi may door sa ma'am, hindi natin pwede. Hindi pa din kayo. Oo, kaya nung makuha natin ulit, ma'am, diretso agad sa facility. At doon na lang namin sinukunan ng profile nila, details nila. Pero ang nagtatanong po yung mga poster parents nila doon sa facility para po wala tayong batas na Yes. Violate. Oh. Pero yung Yes, ma'am. pong tawag rito, yung pong cellphone daw, pahigpit talaga doon. Bawal talaga ang cellphone sa loob, ano? Lahat naman ang kumakan. Oo, bawal talaga po yung cellphone gadgets and others po na ano. Parang sa ibang regular na kulungan din, bawal. Kaya lang yung sitwasyon nila doon lang kasi sila. Hindi talaga kagaya kahit sa regular jail na may gwardiya talagang na Oh, pero nagka-Greyhound operation, yung pala sawag ng Greyhound operation. Greyhound. Hinahalong mo. Natiktika ba? Meron ata kayong cellphone rito. May na-discover bang cellphone nga ba? Nung una na tingnan, meron daw na-discover na cellphone. Kaya yung nag-coordinate pa tayo doon sa facility para sa buong kabuuan po ng report nila. Together with our investigator. Doon naman po sa part ng paano nangyari yung pagtakas in coordination with doon sa management ng facility. Oo, kasi di ba, metal yun eh. Paano nakakuha nyo? Anong gamit nila? Di ba nila nilagari? Lagari? Colonel? Hindi ma'am. Ang nakita doon ng mga investigador natin, hinampas po nila yung metal barrier. Hinampas po nila. Para kunyari yung kasabay ng noise barrage. Oo, nag-noise barrage sila. While nag-noise barrage sila, hinampas nila yung metal barrier doon sa window ng CR hanggang natanggal po yung metal barrier. Nasira yung simento na kinakapitan niya sa pader. Natanggal yung buong barrier. Salamat po, Colonel. Naibalik na ho sila at na-rescue, ha? Colonel, salamat po marami. Na-rescue po sila in less than 24 hours na accounted po that. Congratulations. Thank you. Colonel, salamat po marami. Mayong hapon sa inyo, Diaz, Cebu. Thank you. Mayong hapon sir, thank you. Colonel George Ilanan, Show City Director, Cebu City Police. Mga kapuso, mabalik ko kami, Laura ho natin. El Ora. Walang tatakas ha, alas 5:03 na ho ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Double ways sa Double B. DDW, number 1 sa Mega Manila. Miss, yung light din nito. Meron kaming iba.
Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Right Med, de kalidad at apat kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo. What? 40,000 pesos per dinner? 1,447. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill there. Order for more. Dessert EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Being beautiful inside and out brings out the best smile. Hi, I am Nina Rubio, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy food and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsules, cholesterol, and fat-free. MX3 capsules, zero relief. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayong may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. PhilHealth, mas tayo'y malayo sa sakit. Hiling galing. Healing Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apari, TV27 Tugigaraw, TV26 Mount Banoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental Mindoro. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DCBB at sa Palawan, Super Radio DYSP tuwing Sabado alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama si Doc Evidel Calvario. DCBB, number 1 sa Mega Manila. Double wave sa Double B. Balik tayo, pero punta tayo kay Tuesday New. Ang Pangulong Bongbong Marcos, partner, hinamon ng mga nagsasabing siya may sakit na bisitahin siya sa Malacanang at sabay silang Tuesday, pasok! Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinabagalan. ang mga nagsasabi na may sakit siya na bisitahin siya sa Malacanang. Pupunta sila sa gym at sabay silang mag-exercise at tignan na lamang anya kung sino sa kanila ang malakas pagbukas ng weight. Bago ito, naglakad ang Pangulo mula sa Malacanang patungo sa tanggapan ng Presidential Communications Office sa New Executive Building para sa ito sa press briefing. Habang naglalakad, nagawa pang tumalong-talon at nag-jumping jack ng Pangulo para ipakita ang kanyang pagiging masigla. Pagpasok sa press briefing room, muling nag-jumping jack ang Pangulo saka ipinakita ang hawak niyang papel na paksa ng kanyang pagharap sa Malacanang Press Corps. Ayon sa Pangulo, hindi siya masyadong fan ng supplement dahil ang mas mahalagaan niya ay kumain ng tama, regular na mag-ehersisyo at magkaroon ng regular na oras ng tulog. Pero sa kanya may Wala bang highway dito sa inyo, ma'am? Ano pa? Walang ibang daanan? Ito lang talaga. Ano sir, pwede yung MacArthur Highway. Matraffic. Cut niya para makita kung Ito lang talaga na bumalik yung papunta sa kanyang amin. diverticulitis at ito Sa loob kasi siya eh. ngayon. Ayon pa sa Pangulo, kung sino yung mga nagsasabi na siya'y baldado na o may sakit, ay puro kasinungalingan lamang. Sa pagbalik naman ng Pangulo sa Malacanang, So kaya ano din naman ito natatagalan. Malit kasi yung kalsada kaya hindi makapagpatakbo ng mabilis ang mga sasakyan. Elliptical machine. Kaya parang traffic din talaga, mabagal. 130 heartbeats per minute. Ayon sa Pangulo, ginagawa niya ito Sasabayan pa ng yung iba talaga eh. dalawang araw na exercise, isang araw na pahinga, Hindi rin at talaga, muling ano. dalawang araw na exercise. Kaya pakiusap na naman ng Pangulo sa publiko
publiko, tigilan na ang pagpapakalat na siya ay may sakit dahil malakas daw siya, matigla at malusog ang kanyang pangangatawan. Pero MacArthur wala din. Ano pa? MacArthur tapos MacArthur, tapos papasok ng Malanday, Valenzuela. Inaalala ko lang seguridad ng mga Alam mo ordinaryong yun, sir. tao sa bahay, saan man naghahanap buhay. Parang Bago alam ko mag-may Bigla-bigla kawayan. may mga kriminal, lalapit sa Parang alam ko babaril yan. na lang. Iya, isa Basta ko yun yung sa mga dulo ng nangyayari ho Valenzuela nitong bago weekend, yung mga mag-Bulacan. negosyante, tapos meron pang mga nanloloko. Pero, ganun din. Pag pumasok ka din dun sa ano, dito sa Quezon City, maliit lang din yung daan. tapos sa cake, Oo, tapos Dito lang maliit sa may Malabon, tapos ginapos sila. maya medyo Malinaw, sabi maluwag ni na. Mayor Joy sa kanilang May truck lang statement, talaga sa City ngayon. Hall, Hindi ko alam wala kung ba't pong may libreng pa-cake Wala. sa senior ang lungsod ng Quezon. Oo. Oo. So pag meron pumatok sa inyo, may cake po galing kay Mayor, birthday po ni Lola, ay panluloko po yun na malinaw. Kahit ano naman, siguro pag kumakatok, tapos sasabihin, meron mo kami ibibigay sa inyo na ganito. Mag-ingat, meron po, huwag buksan ang kraan, ha? Hanggat po lang at sa ano po kayo sa rapo, Lola? Yan. Wala ka naman sinaliwan. Well, nako, mahirap na pag buhay ho ang nakataya ho dyan. Oo naman. Dami yung mga nanluloko ngayon at wala hong takot na gumawa ho ng iligal. Bonita Rowena Weng, Salvacion Partner, thank And you. Bonito Weng de la Peña, dito po yung sa Double Weng sa Double B, dito ang kwento ay... May kwenta. Gracias, Senyor. Adios, Kapuso. At tandaan, dito po sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, Noon noon at at ngayon, ngayon, serbisyong totoo. Double Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. #1 sa Mega Manila. dito kasi ng kalsada. Kung gagawin ko natin, sabi ko ninyo, pwede, pero long term. Ang long term ko ba talaga, walang short term kung sa mga bansang yan tayo lalapit para mag-joint exploration? Wala. Just to develop the gas field takes 5 years. Hindi po ba kunwari, ang Amerika, ang kapartner natin sa joint exploration, hindi po ba ito rin ay magiging daan para makita natin kung talagang ano yung engagement na gusto ng China? Kasi ang laging sa punto ng ibang mga bansa, eh kailangan may freedom of navigation tsaka nung pagdaan dyan ng mga barko na hindi China, di ba, ng ibang mga bansa. So kung magpa-partner po ba sa, let's say, sa Amerika or sa ibang bansa, hindi, ano po magiging effective? Loko, naka-signal sa kanan. Mag-trigger, o mag-trigger ba ng tension? Pero lili ko sa kaliwa. Ano talagang, hindi totoo. Kalokohan talaga yung mga driver ngayon. Yung Malampaya, ang partner natin na Chevron at saka US yan, yung Shell, that's Netherlands and UK. Dito naman sa Malampaya, sa Ringbank, ang puntang natalo dyan, yung Forum Energy, British company yan. Pero nabili na ng MV, Manny Pangilinan Group, sa Filipino na yan. Pero they can always partner with any American company or European company or even with a Chinese company as long as yung klaro na yung oil and gas sa atin, kung mangyayari po yun, wala tayong masasagasaan na navigation na nasasakop ng China. Well, wala. Dahil yung area na yan, dineclare na yan ng Arbitral Tribunal part of our exclusive economic zone. Ayun naman, baka ang humantong dito sa pagwala ang China, teka muna. Eh, may claim kami dyan, bakit nakipag-usap kayo sa kumpani kanino, dapat tayong dalawa na mag-usap. Well, may decision ng Arbitral Tribunal. All the rest of the world agree, respect the Arbitral Tribunal's award. China lang ayaw makinig. Yun nga po yung malungkot na katotohanan ko. Dahil for sure, papalagan China kapag ginawa natin. Hindi naman. Dahil yung Malaysia, may political will sila sa China. Huwag ninyo kukunin yung gas dyan within the 10 dash line yan. Pero ginawa pa rin ng Malaysia. Pinadala nilang surveillance ship nila accompanied by their Navy. At the same time, andun yung Australian and American warships, kunyari,
safeguard walang magawa. Hindi ba natin pwede nangyari din sa Indonesia yan? Hindi mo ba natin pwede gawin yung ganun taktika? Dapat gawin natin. Kaya lang, wala tayong political will eh. Kung yun lang po pala talaga yun, na dapat kailangan lang natin ang tapang ng political will at talagang ipatupad yung mga ang desisyon. Ang mga pinag-usapan at the end of the day. Political will pala talaga ang kulang natin. Yan ang kulang natin. Wala tayong political will. Nakot tayo. May bago tayo. Kapraso lang na ano pong inaasahan nyo. Maganda-ganda mo ka. Maganda-ganda na ba ng bukas sa Congress? Sa House Justice Meeting. Well, dapat isambina na nila dahil may mga dokumento po sila sinasambina. Yung records, bank records ng Duterte family sa Anti-Money Laundering Council. Wala may written motion yung mga congressman pero they did not take it up during the committee hearings. No? So hopefully tomorrow they will ask for a subpoena na. No? Kasi yun yung pinaka-importante yung records ng bank account. Pero may balita just si Atty. Manscarpio tumakbo sa Philcap meeting para humiling ng DIO regarding sa mga pinapagit na mga dokumento. Well, wala naman DRO na issue. Tsaka pag mag-issue ang DRO, pwede naman dalhin yan sa Supreme Court. No? Dahil nakalagay yan doon sa power ng Justice Committee, they can issue subpoena and subpoena to just record. No? Bukas na po yung hearing. Wala na pong pag-asa talaga na maglabas pa ng TRO ang Supreme Court. Well, wala na dahil the latest order nila, pinasagot nila, no, they required the House to file a comment on the third petition. Yung material na rin po kung magkakaroon ng oral argument. Hindi naman. After the submission of the comment of the House, the court can still issue a TRO if they feel there is a ground. No? But I don't think there is a ground. Kung sakasakali man po umabot doon na magsabi ang Supreme Court na mag-oral argument muna tayo, hindi naman ma-apektuhan kung yung mga nakaschedule na hearing doon sa impeachment. Hindi. As long as there is no TRO, tuloy yan. Tuloy yung committee hearings. May iba lang kakatawan para mag-oral argument habang tuloy yung hearing sa Kamara. Yan, tuloy yan. Simultaneous. Pag walang TRO, tuloy ang hearing. Sige po, abangan na natin bukas kung anong mangyayari dyan. House Committee on Justice. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. And, thank you. Yan po si former Associate Justice ng Korte Suprema, Antonio Carpio. Maraming salamat po. Ay, teka lang po yan, ha? Hoy, ang oras! 17 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Sino bang mga reporters na nasa labas sa mga oras na ito? Nagsaling puwersa daw yung mga heads ng gobyerno para labanan sa mga naganap na fake news. Ito pa rin ang kumpirmado sigurado mula DOJ at yung Radyo Patrol, Brad Calistin. Pinag ng Department of Justice Presidential Communications Office at Department of Information and Communications Technology na tahimik ng pamahalaan ng aksyon laban sa fake news at mga digitally manipulated content tulad ng deepfakes online. Sa rinagda ang memorandum of agreement na sabay ng ilunsad na Oplan kontra fake news sa DOJ. Sinabi ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na ngayong linggo ay pangangalanan at nasampahan ng reklamo sa DOJ ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng pekeng balita kabitang ang may kinalaman sa baling ulat tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos at mga isu kaugnay ng energy situation ng bansa. Targetin anya ng gobyerno na panagutin ng mga napakalat ng informasyon tuwing may kalamidad o national emergency. Kinumpirma naman si DICT Secretary Henry Acuna na kagabi ay sumugod ng meta sa kanilang siyang para hilingin ang may na safeguard na normalan ng fake news sa Pilipinas. Ayon sa kanilin, sumortado ng meta ang kumpanya ng DICT
At ang ng pag-usapan ang mga karagdagang hakbang laban sa mga kumakalat na maling informasyon. Samantala, tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Pina na may maliyo na hangganan ng mga hakbang ng pamahalaan upang hindi malabag ang karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pamamahayag at isunod sa saligang batas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Brad DCMN. Maraming salamat, Brad. May isa pang report na sa 300 Pinoy kabilang na ang 16 na labi iuuwi mula sa Middle East. Dahil ito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol. John Garner, go ahead, John. Ngayon, pagkita ng bansa ang bababa sa pagpuntahan Pinoy na apektado sa pulong at isang bilangan. Ayon kay Michael Porter, Secretary Hans Leo Wagner, inaasahan ng mga kausiyan bukas o sa biyag balit tulad ng charter flight mula Kuwait. Kabilang din sa darating ng 16 na labing mga Pinoy na napagalan ng repatriation dahil sa pulong sa regiyon. About sa them naman our natural process, 90% of deaths of OFWs naman in the Philippines are due to natural causes. It's an accident, minsan work related, it's an accident in terms of halimbawa, car accident o nagbibisikleta. So meron naman ang general breakdown ng mga OFWs. But here we will provide the details of the gamit na may kanihanin ng mga kaulit. Ayon kay Kastak, 8 sa 16 ng mga labi ay sponsor sa kanilang kumpanya pinagkatrabahuan. Samantala, sa binabantayan ng DFW ng sitwasyon sa kailangan matapos magpaulat ang bigong war sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Kastak, nakikipagsayin ng DFW sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense kaugnay ng mga susunod na hakbang ng kagawaran. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol ng John Garner, DCMM. Maraming salamat, John Garner. Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMN. Ang oras ko yan, anong oras na? Alam mo, isang minuto na. Basta ang kalsada talaga maliit. Tapos nakikita mong may jeep dyan. Sunod ka talaga. Sunod ka sa jeep. Hindi ka mapapagasunod. Yung doon sa Gente, dyan sa may Valenzuela, ganun din yan. Dahil maliit din yung kalsada na yun. Ang daming jeep. Wala talaga. Yan, tulad niya. Kung may mga kasalubong ka, wala, nasusundan mo lang talaga. Siyempre, naghahanap buhay din yung mga yan, na pipigilan mo. Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino at John Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM TV Radio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Viloria, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Ano ba ang issue sa mga napag-uusapan ngayon? Pumigil ka ba sa ata? Huwag ka maarta ka, huwag ka maarta. Ano ba ang usapan? Sumali na sa balitaktakan sa fresh na content ng bayan. Robert Manon at Doris Viloria. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo.
flood to control sa influenza. Sa Pero napakalagatami naman ako. Pagkakulang, doon kami nakikita yung mga balita, mga bilis sa baha, pagpas ng mga bata, pasok namin. DCMM, Radio Patrol sa influenza. Mula sa balita, mula sa public service. Ay, nagbabalik pa rin po ang ETM. Anong grade mo? Teka lang po yan. Ano oras na? 24 na minuto, makalipas sa katasing ko ng hapon. Ang oras ay sabi sa inyo ng Lemex Forte European Cap. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta nagundi, Lemex. Dahil sa bagong pronounce ni Ano naman sa akin yung mga kala niya? Mukhang mapupurnata pa. talagang tumaas. So nagising, tumaas na yung bilihan ng produkto. Ay, kaugnay niyan. So sabi na natin ito, Buyang, itong may kumakausap tayong security analyst at presidente at founder ng International Development and Security Cooperation sa Ginoong Chester Cabalta. Magandang hapon po, Sir Chester. Magandang hapon, Sir Willie and Sir Janlo. Sir Chester, parang binigyan lang tayo ng isang linggong hindi pag-ibig. Isang linggong break. Tapos mukhang napornado yung ceasefire. Oo nga parang mukhang hindi successful yung 2 linggong ceasefire na ikinalagaan ng Amerika at ng Iran dahil na lumabas yung mga tinatawag na devil in the details, no? Una-una, hindi napatunayan na itong ceasefire na ito ang makakaputol or makakahinto sa digmaan. Pagkos lumabas pa yung maraming problema, unang-una dito yung mga kondisyones ni Iran sa Amerika, mukhang mahihirapan si US na ibigay ito. Pangalawa, lumabas din yung leadership qualities ni Trump, no? Pati na ngayon yung Santo Papa ay hindi niya sinusuportahan dahil nga sa pagkakasabi na dapat itigil yung digmaan. At pangatlo dito ay mataas pa rin yung ating krudo at langis, no? At mahirapan pa rin ang maraming tao dito sa ating mundo, lalo-lalo na ang mga Pilipino para maitawid yung pangangailangan nila sa araw-araw. So mukhang mahirapan pa tayo dito sa pagkakataon nito. Ito bang pagbagsak ng two-week ceasefire na ito nakabase ba to doon sa negosasyon na ginawa sa Pakistan? Kasama personal nga doon yung Vice President si J.D. Vance, diba? J.D. Vance. Oo. Actually, si J.D. Vance yung talagang kumabakot sa negosasyon sa tulong ng Pakistan. No? Hindi nga alam ng Israel na magkakaroon ng negotiation dahil last minute silang nasabihan. Kaya kung mapapansin natin, hanggang noong bago ilabas yung decision sa 2 weeks na ceasefire, nagkakagulo pa doon sa Lebanon, tinitira pa ng Israel doon. So, ibig sabihin, hindi may kulang sa koordinasyon, siguro dahil mas iniisip din ng US yung kapakanan ng kanilang bansa dahil ang nagtulak din sa kanila para tirahin yung o bombahin yung Iran at palitan yung kanilang mga pinuno ay dahil din sa kagustuhan ng Israel. No? So, naging masaling lupot yung digmaan doon dahil sa sitwasyon na nangyari. Oo. Tatanong ko sana, nasilip ba kung ano yung hindi nila pinagkasundo sa Pakistan? Bakit bumagsak na naman ito yung peace process na para sa gera sa Iran at saka sa ng US? Kasi kasi nila sinapubliko yung resulta ng kanilang meeting di ba? Tama. Hindi nila sinapubliko, no? Dahil dito, may mga kondisyones na hiningi ang Iran sa kanila. Unang-una yung, of course, no, yung pag-alis ng mga American forces sa Middle
Middle East na sa tingin ko mahirapan din ng Amerika na gawin ito dahil yung kanilang mga kaalyado rin ayaw gawin ito. Pangalawa ay ibigay yung buong separate niya sa Iran, lalong-lalo na dun sa Strait of Hormuz at lumikas sila sa Iran, no? At although may konting successes din naman tayo nakita dahil na sa 2 weeks na yun ay nakadaan ng tama naman yung mga ibang mga vessels, no? Military and commercial vessels. Pati yung Amerika nakadaan din sila. Pero nga mukhang ang sinasabi natin dito, hindi ito yung direct na impact, lalong-lalo na sa declaration na itigil na ang aming paan, no? So ilang araw na lang at matatapos na yung ceasefire at doon natin makikita kung sino talaga yung mas masatag, no? Alam mo sa kasaysayan ng Iran, no? Sinubukan ng mga malalakas na bansa rin na sakutin ng Iran, no? Halimbawa na lamang yung Russia at Britain nung kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, pero hindi nila nasakop ito, no? Ganun din ang Amerika, mukhang mahihirapan siya sa pagsakop dito sa Iran dahil Iran ay isa sa sinasabi natin respetado sibilisasyon at kauna-unahang modernong empire sa buong mundo, no? So hindi basta-basta na susuko yung Iran sa pagkakataon nito. Kung titignan din natin yung kasaysayan ng Amerika sa Middle East, no, mukhang nahirapan sila. Halimbawa na lamang yung nangyari sa Central Asia, sa Afghanistan, no? 20 years na sinakop nila ito, pinagbintangan na may weapons of mass destruction at nahirapan sila at umalis din sila after 20 years. Yes, sir. Yeah. Pasensya na, marami pa sana kasi tatanong tungkol sa meeting sa Pakistan. Kaya lang, kamusta kami sa panahon. Mga susunod na pagkakataon, nandiyan sir. Maraming salamat po. Okay, salamat. Yan po si Ginang Church Cabalsa, security analyst at president and founder ng International Development and Security Cooperation. Bye! ACM. Anong take mo sa DCMM? Basta AM, DCMM. Matutuwalag, mas maaliwalas ang bawat baga. Pagdating sa panonood, may kabay ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Davao, Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santo Matida, YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye! Sige po sir, straight. Ito? Ngayong summer, huwag kalimutan mag-ingat. Uminom ng maraming Bayad na po kahit ito. hindi na uuhaw. Iwasan Ah, ang opo. direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga. Ito. Malabas niyo sir, pwede kayo dun sa may MacArthur ulit. Maglagay ng Dito rin naman, ano? Opo. Sige po, ingat po. God bless. Kada 2 oras, huwag mag-iwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan. Pagdating sa panonood, may kabay ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Davao, Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santo Matida rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye! Bantayan ang mahalagang pagkayaan ng impeachment ng mga napagpagulan ng Vice President Sara Duterte. Reach PRTV News at siya sa pagkakataon na ito sa PRTV Prime Media. Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat at inom ng maraming tubig kahit hindi na uuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsimot ng magaan at pressong lamig. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply
pagpapatay kada 2 oras. Huwag mag-iwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan. Mga karagada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. Unahin natin yun sa kaliwang bahagi ng iyong mga screens. Yan yung southbound lane ng EDSA Shaw Boulevard. So yun yung galing ng Quezon City, galing ng San Juan at papasok ng Mandaluyong at papunta ng Makati area. Ayun, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. So, grab. Medyo talo tayo sa biyahe ito. Tagal. Almost 2 hours. Traffic. So, hindi natin masisi din. Ayaw kasi mag-expressway nyo. Dumaan tayo simula sa pero dito lang talaga tayo nag-traffic ng todo din dito sa kanila. Liit ng kalsada, ang daming sasakyan, hindi tayo makapag-mabilis patakbo. May truck, daming mga trike, motor, mga nakaparking. So hindi talaga tayo makakabilis. Yeah, so maraming salamat po. God bless. Paano po?